Alam nyo no na dito sa atin no, sa mundong ito no, ay laganap na talaga yung kasamaan. Palagi ito nating makikita kahit saan. Hindi lamang sa mga bagay no, na naririnig natin no, or mga sinasabi or sa mga bukang bibig ng mga tao. Makikita din natin ito sa mga social media, sa mga video, sa mga television. Na nakikita natin ito kahit saan. Kumbaga, hindi na tayo masyado nakakakita ng mga tao na gumagawa ng kabutihan or mga tao no, na gumagawa ng matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Yung iba no, gumagawa ng mga video o mga vlog naman no, yung content naman is mga masasama no, mga masasagwa, yung mga bastos o mga marumi na mga pinapalabas nila no. Tapos minsan yung mga tao rin no, na masyadong naaaliw sa mga kahalaya ng mga bagay, masyadong nalulong sa mga kasiyahan no. Never nilang binigyang daan no, never nilang binigyang daan yung paglilingkod sa Panginoon. Sa ganito kasi paraan no, na nalilimutan nila no, na sila ay minsan no, na pinatuluan din ng dugo ng ating Panginoong Kristo doon sa krus. Sila po ay isa sa mga dahilan, or tayo po ay isa sa mga dahilan kung bakit namatay ang ating Panginoong Kristo. Sa ganito kasi paraan no, na parang binabaliwala nila yung mga parang ganito kasi parang nababaliwala nila yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo doon sa krus. No, kasi wala silang ibang iniisip kundi kahalayan, kasiyahan, gumagawa ng kabastusan, gumagawa ng mga karumihan. Minsan pinupost or minsan makikita mo or laganap na no, kahit saan, hindi mo makukubli no, na kahit saan yung mga bukang bibig ng mga tao masama, yung mga ginagawa masama, laganap ang patayan, laganap ang nakawan, laganap ang pagsinungaling, laganap ang kahit ano no, wala nang pagmamahal. Minsan yung hatred andun palagi naghahari no. Nagkasala lang yung isang tao sa atin, nakatanim na yan sa puso natin. Sinasabi ng ating Panginoon, kung sakali man na magkasala ang isang tao natin is tayo po ay ready or handa po tayo magpapatawad. Kasi nga ang Diyos is magpapatawad sa atin kung tayo po ay magpapatawad sa mga nagkasala sa atin. Pero tayo, ang problema kasi ng mga tao no, pag magkasala yung ibang tao ay wala na. Hindi na sila matatahimik pag hindi sila makaganti. No? Ang sabi kasi ng ating Panginoong Kristo no, na kung sakali man na magkasala ang isang tao is patawarin natin sila. Ilang beses pa natin patawarin? 77 times 7, no? Yun yung time yung patawarin natin yung ating kapwa. Kasi dito sa mundong ito is tayong lahat po ay magkakapatid. Iisa lamang ang pinanggalingan natin, iisa lamang ang Diyos na may likha natin. Pero hindi tayo po iisa ang patutunguhan pagdating ng araw. No? Hindi tayo iisa. Dito sa mundong ito, dalawang hari na pinagpipilian natin. Kung sino man yung pinaglingkuran natin, yun na yun. No? Kung sino yung pinipili mo, yun na yun yung hari mo. Ang Panginoong Kristo or si Satanas. Ganon lang yun. No? Kung gagawa ka ng mga bagay no, na hindi kinalulugdan ng Panginoon, automatic yan na gumagawa ka na no, ng mga bagay no, na kinalulugdan na ng Satanas. Kasi kung kinalulugdan ng Panginoon yung mga ginagawa mo, kumbaga yung ang Diyos is matutuwa sa iyo, gawin mo yung mga bagay no, na kalulugdan ng Panginoon. Gawin mo yung mga bagay no, na sundin mo yung kalooban ng Panginoon, follow His commandments. Kasi yung kautusan ng ating Panginoon, yun po yung nagbibigay buhay. Yung mga salita ng Panginoon is yun po yung nagbibigay buhay. Liwanag po yun sa ating daan dito sa mundong ito. Yung salita ng Panginoon ay siyang magliliwanag sa ating daan. Pero yung mga salita ng mga masasama, yun po yung nagpapatay sa ating ilaw upang tayo ay lalakad sa kadiliman. So ganun lang kasimple no, ang explanation niyan. Mamili ka, dadaan ka sa kadiliman, o dadaan ka sa liwanag. Kung ano man yung pipiliin mo, yun na yun sa'yo. Dalawang buhay lamang ang tinatahak ng isang tao. Pagpipilian mo yan, yun yung dalawang choices. Kung ano yung pipiliin mo, magiging iyo. Buhay at kamatayan lang yan. Kung ano yung pipiliin mo, magiging iyo. Kung susundin mo ating Panginoong Kristo, walang ibang ino-offer ang ating Panginoong Kristo. It's buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian. The kingdom of joy, the kingdom of God, the kingdom of
our Father, the kingdom of Jesus Christ. Siya lang ang ating pagpupurihan. Pero kung itong mga bagay na ito ay titakwil mo yung Panginoon at iba yung nasa puso mo, automatic yan, doon tayo sa kadiliman. No? Dahil nga yung kadiliman na tinatahak mo, kadiliman din yung pupuntahan mo. Kaparusahan po yun. No? So mag-ingat po tayo sa ating tinatahak kasi minsan lamang tayo nabubuhay sa mundo ito at minsan lang tayo mamamatay. And after that is judgment. Paghahatol. Hatulan tayo according to what we have done on earth. No? Kung ano yung mga ginagawa natin dito sa mundong ito. Hatulan tayo, mabuti man o masama. Walang ibang hahatol sa atin dito kundi ito mga salita ng ating Panginoon na binibitawan ng ating Panginoong Jesucristo. At yung mga gawa natin binibase doon kung tayo ba ay karapat-dapat sa kanyang kaharian o hindi. Pag hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, pag hindi tayo karapat-dapat sa kanyang kaharian, doon tayo mapupunta sa kadiliman. Kasi kung ang isang tao ay sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo is yung tao na yun, pag kinalulugdan ng Panginoon, yung tao na yun is makasulat yun. Isusulat ng Panginoon yun doon sa Book of Life. Yung sinasabi dito sa Revelation, the Book of Life. Kahit kaninong mga pangalan na hindi nakasulat sa Book of Life, no, sa libro ng buhay, is itatapon yun sa impyerno. Yun yung sinasabi dito sa ating Panginoong Jesucristo dito sa Revelation according to Apostle John. Diba? So lagi natin tatandaan, no, huwag sana tayo magiging sakim or ganit or gahaman sa mga bagay na ito. Kailangan mapagbigay tayo at huwag tayo magiging abuso. Kasi dito sa mundong ito, huwag sana tayo magiging sumabay sa baha ng kasalanan. Kasi laganap na talagang kasalanan dito sa mundong ito. Ang mga tao ay tumatalikod na sa Panginoon, ang mga tao ay lumalayo na sa Panginoon, ang mga tao ay hindi na sumasampalataya sa Panginoon at lumalayo sa Panginoon dahil nga sa mga bagay at kahalayan ng mga mundong ito. Dahil sa mga temptation na naghahari dito sa mundong ito na umaapoy, lahat ng mga tao na tatangkilik sa mga bagay nito ay masusunog. No? So patuloy sana tayo magtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo at gawin natin siyang sentro sa buhay natin. Kasi pag hindi natin gawing sentro yung Panginoong Jesucristo sa ating buhay o sa ating puso, tayo po ay maliligaw. Gawin po nating sentro yung Panginoong Jesucristo. Huwag po sana tayong magiging huwag nating iasa yung mga bagay, yung sarili natin sa mga bagay sa mundong ito na hindi naman talaga natin, or kumbaga yung mga bagay sa mundong ito na wala naman talagang kwenta, na temporary lamang nating mahahawakan at mayayakap at magagamit. Pagdating ng araw, wala nang kwenta, kahit gaano pa kakaraming pamilya o kayaman dito sa mundong ito, pagdating sa judgment, wala nang ibang tutulong sa iyo kundi ikaw na haharap sa judgment. Ganun ang katotohanan dito sa ating mundo. So huwag sana tayong magiging sakim, or huwag sana tayo magiging abuso sa sarili, or magiging influensya sa kasalanan. So hanggang dito na lang, no? Maraming salamat and God bless everyone. Amen.